Mga pre, tagay na. Paspas dapat tayo para makarami. Natawa si Arnel at Janjan habang nakatingin sa kaibigan nila. Alak na alak ka naman masyado, pre. Oo nga man, kalmahan mo lang. 8:00 pa lang ng gabi. Tila pumakla naman ang tingin ni The Boy sa mga kaibigan. Pagkatapos ng pagsali ng alak sa maliit na baso, ay humimas muna siya sa buhok na papanot na bago iniabot kay Arnel ang tagay. Oh, sa'yo na to, Arn. Lagukin mo ka agad, gagi. Pagkakuha ni Arnel sa alak, natawa naman itong nagsasalita. Madaling-madali ka naman masyado, pre. Para kang pamilyadong tao ah. Kaya nga wala namang maghahanap sa'yo kahit hindi ka pa umuwi sa inyo. Nagtawa na naman sina Arnel at Janjan pagkalaon, dahilan para mapaismid at mapanguso si The Boy. Mga gago kayo. Kapag sinagot ako ni Veronica, huyo talaga kayo sa akin dalawa. Pagkadinig ni na Arnel at Janjan sa malaking boses ng kaibigan nilang Tanggero, ay nagkatinginan sila ng matagal. Pagkatapos noon, isang nakabibinging halakak ang umalingaw-ngaw sa kubong pinag-iinuman nila ng gabing yun. Si Janjan ay napahawak na sa maabs niyang tiyan dahil sa katatawa, habang si Arnel naman halos maglupasay na sa upuan. Tawang-tawa pa kayo ha, tingnan ninyo bukas. Kaya nga ako nagmamadali ngayon kasi magkikita kami ng 9:00 ng gabi. Sa ayaw at sa gusto nyo, uuwi na kayo kapag 8:30 na. Dahil doon, natigilan sa pagtawa sina Arnel at Janjan. Seryoso nilang tiningnan ang kaibigan na nagsasalok uli ng alak. Gagi, seryoso ba yan? Si Veronica? Yung tindera ng gulay doon sa dulo? Tahimik at proud na tumango si The Boy bago iniabot kay Janjan ang tagay. Nak ng pusa naman, si Veronica? Nililigawan mo pala yun? Oo, bakit? Masama ba? Itagay mo na nga yan, negro. Napaismid si Janjan matapos siyang tuksuhin ng kaibigan. Pagkalaon ay itinagay niya rin ang alak at ibinalik kay The Boy bago sumagot. Negro, at least matangkad. Maabs pa, tsaka dax. Ikaw, anak ng putya naman oo. Sa late mong yan, tapos papanot ka na. Asa ka namang sasagutin ka nun? Baka nga ilusyon mo na lang na pinapansin ka pa noon. At nagpapaligaw sa'yo. Hindi naman namin kayo nakikita Nagtawanan sila Arnel pagkalaon habang pangisi-ngisi lang si The Boy. Sabihin mo na lang ang lahat ng gusto mong sabihin pare. Basta mamaya magkikita kami nun. Sabi niya nga, mamaya ako na raw malalaman ng sagot. Ayaw niya kasi ipasabi muna kahit kanino na nanliligaw ako sa kanya hanggang hindi pa kami. Bukas may iinggit na lang kayo sa akin. Lalo ka na, negro! Malakas silang nagtawanan bago lagukin ni The Boy ang alak. Gagi, ako mainggit sa'yo man. Sa ganda ng taong yun, imposibleng pumatol yun sa duwending katulad mo. Baka nga sa akin pa may gusto si Veronica Kasi kapag pumupunta ako sa gulayan, madalas yung patingin-tingin sa akin. Parang nagpapapansin ba? Kung wala akong girlfriend, baka kinama ko na yun. Basta mainggit na lang kayo bukas mga pre. Luluhod ang mga tala sa akin bukas. Nagtawanan naman silang tatlo bago magpatuloy sa pagtagay. Oh, ganito na lang mga pre. Kapag nakita nyo kami bukas ni Veron na mag-una at magkasama, tatawagin nyo akong master bukas sa palengke Tapos lahat ng trabaho ko, kayo munang gagawa buong maghapon Nagtawanan at nagkatinginan sina Arnel at Janjan bago sumagot sa kaibigan. Paano kung hindi nangyari yung sinasabi mo? Di akong tatawag sa inyo na master. Tapos buong maghapon na yon, ako ang gagawa ng mga trabaho nyo. Ano, deal? Okay sa akin. Sa'yo ba dyan? Nang putya Sige, di ako dyan. Malalaman natin bukas kung meron tayong duwending aalipinin. I-ready mo na ang self mo, boy panot! Gago! Negrong kapre! Ikaw ang maghanda. Pagagapangin kita sa malansang tubig bukas sa palengke.
Matapos ang mga kalokohan nilang pinagsasasabi, ay naghalakakan naman sila magkakaibigan. At sa pagpapatuloy ng mabote nilang usapan, ay nakaramdam ng pananakit ng pantog si Janjan. Kaya saglit na nagpaalam sa mga kaibigan para umihi. Naglakad siya ng ilang hakbang palayo sa kubo. At nang marating niya ang mataas at mayabong na puno ng buko, sa kanya binuksan ang zipper saka tumingala at umihi. Seryoso siyang nakatanaw sa tuktok ng puno hanggang sa meron siyang maaninag na tila imahe. Imahe ng isang tila malaking pakpak na para ring tao. Nagitla siya kaya parang umatras ang kanyang pag-ihi dahil sa nakitang yun. Medyo nawalan din siya ng balanse kaya muntik na siyang matumba. Pusa naman oo! Pagbalik niya ng tingin sa tuktok ng puno ng buko, tanging bunga at malalaking dahon na lang ang kanyang natanaw na sinasayaw ng hangin. Napakusot mata si Janjan at siniguro uli kung ano ba talaga ang kanyang nakita. Ano na pre? Napapusa ka na ba dyan? Napagtanto mo na bang magiging alipin ko na kayo bukas ni Arnel ng kulukoy na ito? Napapapusa siya pre, kasi natain na yata siya sa gilid. Matarantado kayo! Pagbalik ni Janjan sa loob ng kubo, nakitawa na lang din siya sa mga kaibigan. Hindi niya na rin sinabi ang nakita sapagkat tila guni-guni lang naman kasi yun. Nagpatuloy ang kanilang inuman hanggang sa sumapit nga ang 8:30 ng gabi kung saan nagpaalam si Daboy sa kanila. Sa sinabi niyang makikipagkita siya kay Veronica, ang pinakamagandang dalaga at nagtitinda ng gulay sa palengke na kanilang pinagtatrabahuhan. Nang wala na si Daboy, napag-usapan nga ng dalawa kung totoo nga ba ang sinasabi ng kanilang kaibigan. Sa palagay mo pre, nagsasabi ba ng totoo yun si Daboy o nag-iilusyon na lang? Ewan ko ba dun? Kumakain naman ng tama sa oras. Napakamot pa sa ulo si Janjan habang iniisip ang tila kahibangan ng kanilang kaibigan. Baka naman nagdodroga na rin yung tropa natin pre. Kasi minsan, nakita ko yun na sumasama sa mga tirador doon sa palengke. Gagi, wag naman sana. Kasi kapag natuto siya magdroga, kukutusan ko talaga siya. Tsaka malay natin totoo nga. Yung trip pala ni Veronica, yung mga mukhang duwende tsaka panot. O di ba? Ganun ang karamihan sa mga magaganda. Naknang pusya naman. Shot mo na nga to. Tapos ako ng last shot. Pagka-shot nila pareho ng alak, nagpa siya na nga mag-uwian ang dalawa sapagkat maaga pa silang pupunta ng palengke bukas. Madalas kasing madaling araw pa lang nasa palengke na sila at tumutulong sa pagkakargador. Bago maghiwalay ng landas, ay eksaktong nakarinig ang dalawang magkakaibigan ng malakas na sigaw ng isang hindi nakikilalang lalaki na sinundan ng nakatatakot na ungol mula sa hindi kalayuan. Nagkatinginan sila at halata sa mukha ng dalawa ang pamumuo ng takot dahil sa nakapangingilabot na sigaw at ungol na kanilang narinig. Ano yun pre? Sigaw ba yun sa kaungol? Mukha nga Tara na nga. Mag-iingat ka dyan Kita na lang tayo bukas. Hindi na halos natapos ni Janjan ang kanyang sinasabi sapagkat mula naman sa hindi kalayuan ay nakarinig sila ng magkakasunod na alulong ng aso. Matapos nila yung marinig ay ramdam na ramdam ng dalawang magkakaibigan ang paninindig ng kanilang mga balahibo sa mga braso at batok. Kaagad na nagpaalam si Arnel at dali-daling tumakbo papalayo. Kaya naman naiwang mag-isa sa madilim na daan ang matangkad na binatang si Janjan. Sa tatlong magkakaibigan kasi, siya ang may pinakamalayong bahay kapag nanggaling sa kubo na madalas nilang pinipwestohan sa tuwing merong inuman. Putik naman oo. Sumabay pa yung mga sigaw, ungol tapos alulong naman ngayon. Kahit may tama ng alak ay nakaramdam pa rin ng takot ang binata
at napa-sign of the cross nang wala sa oras. Ilang saglit pa'y tinahak niya na ang madilim na daan papunta sa kanilang bahay. Taimtim siyang nagmamasid sa paligid habang mabilis na naglalakad. Iba kasi ang pakiramdam niya ng mga gabing yun dahil sa mga nakapangingilabot na narinig mula sa di kalayuan. Hindi na bago kay Janjan ang mga katatakutan sa kanilang lugar sapagkat bata pa lamang siya. Namulat na siya sa mga ganitong kwento mula sa mga magulang. Subalit sa tanang buhay niya ay hindi pa siya nakakaengkwentro ng mga bagay na ikinikwento ng kanyang mga magulang, katulad na lang ng aswang at mangkukulam. Bihira lang din daw silang makarinig ng mga nakatatakot na sigaw, ungol at alulong sa kanilang lugar, katulad nung nararanasan nila ng gabing yun. Dapat pala talaga, dinala ko yung bisikleta ko para mabilis ako makauwi. Ang buplax mo talaga, Johnny. Napakunot ng ulo naman siya habang nagpapatuloy na mabilis sa paglalakad, para bang inis na inis sa sarili. Nang nasa kalagitnaan na siya ng mapuno at madilim na daan, ay hindi inaasahang naulit na naman ang pag-alulong ng aso ng ilang ulit. Doon ay mas binilisan niya ang paglalakad na para bang patakbo na siya. Sinabayan niya yun ng palingalinga sa kapaligiran sapagkat napansin niya na para bang may kung anong nilalang ang nagmamasid sa kanya. Nang tumigil na ang alulong ng mga aso, bigla na lamang humangin ng malakas, dahilan para mapatingin siya sa itaas, kung saan ay kitang-kita niya ang pagsayo ng mga dahon ng puno, pati na rin ang sinag ng buwan sapagkat natatakpan ito ng makapal na ulap. Pagdampi ng hangin sa balat ng matangkad na binata, ay muli naman siyang nakaramdam ng kilabot. Ang mga balahibo niya sa braso at batok ay muling nagtaasan, kaya napahima siya sa bahaging yun habang nagmamadali sa pag-uwi. Nang tumigil na ang malakas na hangin, ay napansin ni Janjan para bang may kung anong nilalang ang nakasampa sa isa sa mga puno na kanyang dinaraanan. Nahagip naman kasi ng paningin niya ang tila pakpak ng kung anong nilalang. Dahil doon, para bang nawala ang kanyang kalasingan, kaya naman napatakbo siya ng tuluyan. Gagi ka! Sa sobrang taranta ay kamuntikan na siyang madapa. Mabuti na lang ay mabilis niyang ibinalansi ang kanyang sarili, kaya nagpatuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa maramdaman nga ni Janjan na para bang may sumusunod sa kanya. Anak ng pucha naman, oo! Huwag mo ko susundan! Nasabi niya yun habang tumatakbo sapagkat ang tanda niya sa mga kwento ng mga magulang noon ay murahin lang daw ang ganong nilalang at titigilan sila nito, lalo na kapag nakita nilang hindi sila natatakot. Subalit ramdam niya pa rin ang mga sandaling yun na hindi tumitigil ang pagsunod sa kanya na kung sino mang kampo ng kadiliman, dahil para bang nararamdaman ito na may takot na namumuo sa kanyang puso. Hindi ako natatakot sa'yo! Demonyo ka! Nang marinig niyang tila may kung anong nilalang na gumagalaw-galaw sa mga puno, ay hindi na nakatiis pa si Janjan. Lalay ko mo! Anak ng tipaklong! Sa kabutihang palad, nakarating na rin ang matangkad na binata sa mga kabahayan kung saan kahit paano'y may mga liwanag na sa dinaraanan niya. Hingal na hingal at pawis na pawis siya pag uwi ng bahay. Nawala na rin ng tuluyan ang kanyang kalasingan at nang tanungin siya ng kanyang mga magulang kung anong nangyari, ay hindi na nagkwento pa si Janjan dahil nahihiya siya sa nangyari. Pagpasok sa maliit niyang silid, ay napasalita na lamang siya sa isip habang tila natatawa sa sarili. Ang laki mong damulag, Janjan. Gagi ka. Hindi ko akalaing matatakutin ka pala. Anak ng pusa na yan, oo. Pagkatapos noon, sa tagal ng panahon ay ngayon lang uli siya nakapanalangin bago matulog. Nagpasalamat ang binata sapagkat nakauwi siya ng ligtas at hiniling niya rin na sana'y makauwi rin ng ligtas ang dalawa niyang matalik na kaibigan na sina Daboy at Arnel. Matapos ang taimtim na panalangin ay natulog na lamang siya ng mahimbing dahil na rin sa tama ng alak
at sa matinding pagod sa pagtakbo niya kanina. Kinabukasan ay isang nakagugulat at masamang balita ang sumalubong kay Janjan sa palengke. Pagpunta niya kasi roon ng alas 5 ng umaga, wala pa si Nandaboy at Arnel. Kaya naisip niyang lasing lang ang mga ito kaya hindi nakapunta. Nakita pa nga niya si Veronica na nag-aayos ng mga gulay. Pero hindi niya na lang ito pinansin dahil hindi naman sila close. Subalit, pagsapit ng alas 6:30 ng umaga ay humahango sa nagpunta sa kanya ang mga magulang niya at may sinabi itong lubos niyang ikinabahala. Dali-daling tumakbo papunta ng ilog si Janjan. Naabutan niya nga roon ang napakaraming tao na tila hindi rin makapaniwala sa kanilang nakita. Nang makalapit na siya sa harapan kung saan sinasabing merong nakitang bangkay ng katawan ng tao, ay nakilala niya kaagad kung sino ito. Kahit pa durug-durug dahil sa pagkakadaga ng malaking bato at wakwak ang katawan at naglabasan ng iba't ibang parte nito. Kusang tumagas ang mga luha ni Janjan habang natutup ang bibig. Hindi niya kasi sukat akalain na mangyayari ito sa isa sa mga kaibigan niyang kasama pa niya ng gabi sa inuman. Pare, si Daboy ba talaga yan? Napalingon si Janjan sa kanan matapos makita ang kulot niyang kaibigan na humawak sa kanyang balikat habang umiiyak. Oo man, si Daboy nga yan. Kitang-kita ko yun. Simula sa ulo hanggang paa. Anak ng putya, oo. Paanong nangyari ito? Sinong gumawa nito sa kanya? Anak ng putya. Kasama lang natin siya kagabi. Kung alam ko lang, hindi na sana natin siya pinaalis. Dahil sa nangyaring yun, hindi na nakapagtrabaho ang magkaibigan sa araw na yun. Habang hinihintay nilang mula sa morgue ang katawan ng namayapa nilang kaibigan, tila wala sila sa sarili habang nakatambay sa may kubo. Binasag na lang ni Arnel ang katahimikan sapagkat para bang nabibingi na rin siya ng mga oras na yun. Pre, sa palagay mo, sinong gumawa nun sa kaibigan natin? Sabi ni Daboy kagabi, makikipagkita siya kay Vero, di ba? Napabangon si Janjan at naupo sa harap ng kaibigan habang iniisip ang hindi magandang nangyari sa kaibigan. Nakita ko kaninang umaga si Veronica sa palengke. Nauna pa nga siya sa akin eh. Kasi pagdating ko sa pwesto natin, nakabukas na yung gulayan nila pagsilip ko. Sabay silang napabuntong hininga habang nakatingin sa kawalan. Bakit hindi kaya natin tanungin si Vero? Naniniwala ka ba talaga sa sinabi ni Daboy kagabi? Halata namang umiiwas lang yun sa pag-inom kagabi, tangik. Napaisip naman si Arnel dahil sa sinabing yun ng matangkad niyang kaibigan. Hindi kaya yung mga durugista? Kasi nitong mga nakalipas, madalas na yung nakakasama eh. Malay natin, di ba? Sinong matinong tao ang gagawa ng ganoong klaseng pagpatay? Di ko na alam kung anong isipin ko man. Halata sa boses at pananalita ni Janjan na para bang maiiyak na siya sa mga oras na yun hanggang sa maisip niya ang nangyari kagabi. Habang siya ipapauwi sa kanilang bahay galing sa inuman. Dahil doon, para bang nagising siya sa katotohanan. Nanlaki ang mga mata na hinarap si Arnel. Pre, di ba kagabi nung pauwi tayo? Naalala mo yung mga narinig nating pagsigaw? Tsaka yung malakas na ungol na para bang kung anong hayop? Nang maalala ni Arnel ang mga yon, ay namilog din ang kanyang mga mata. Naniniwala ka ba talagang durugista ang pumatay sa kaibigan natin? Di ba nakita mo naman yung kinahinatnan niya? Wakwak ang tiyan niya. Sino sa tingin mo ang gagawa nun? Saglit na napaisip si Arnel. Sinundan ang pagkamot sa dulo ng kanyang kilay. Yung mga adik sa palengke. Napaismid ang matangkad na binata habang nililiitan ng tingin ang kulot niyang kaibigan na patuloy pa rin sa pag-iisip. Pasensya ka na pre. Alam mo namang medyo mahina ang pick up ko, di ba?
Bakit hindi mo na lang kasi ako diretsuhin kaagad? Napahugot muna ng malalim na buntong hininga si Janjan bago muling nagbitiw ng mga salita. Palagay ko, hindi kasi ordinaryo o hindi tao ang gumawa nun sa kaibigan natin. Naniniwala ka naman di ba sa mga aswang? Ha? Kagabi kasi, nung tumakbo ka na pauwi, pagkatapos natin makarinig ng alulong ng aso, habang papauwi ako, pakiramdam ko may sumusunod talaga sa akin ng kung anong nakatatakot na nilalang. Para bang aswang, ganun. Pero nauna ko na talaga yung nakita rito sa kubo, habang umiihi ako roon sa puno ng buko. Pagkarinig ni Arnel sa sinabi ng kanyang kaibigan, agad siyang napayakap sa kanyang sarili. Siya talaga kasi ang pinakamatatakotin sa kanilang tatlo, lalo na pagdating sa mga ganong klaseng kwento. Langya ka pre. Huwag kang magbiro ng ganyan ha. Sa tingin mo ba makakapagbiro pa ako pagkatapos ng nangyari kay Daboy? Wala nang salita pa sa dalawa pagkatapos mabanggit ang pangalang Daboy. Nakaramdam na naman kasi sila ng matinding kalungkutan dahil sa bilis na mga pangyayari sa pagkamatay ng matalik nilang kaibigan. Tahimik lang silang nagmumuni-muni hanggang sa marinig na lang nila ni Janjan ang pagtawag ng kanyang ina sa kanila. Dumating na raw ang kabaong ni Daboy. Eksaktong malapit nang lumubog ang araw. Kaagad na nagpunta sina Arnel at Janjan doon para makiramay. Nang makita nila ang kabaong, ay nakasarado ito sapagkat hiniling ng mga magulang ni Daboy na gano'n na lang ang gawin. Nahirapan na rin kasi ang nag-imbalsamo na ayusin ang durug-durug na muka ng kanilang kaibigan. Nakikiramay po kami, Nanay Sheila. Ikinalulungkot ko po talaga ang nangyari sa matalik naming kaibigan. Ako rin po. Kung alam lang namin sana na ganito ang mangyayari, sana pinigilan na namin siya para sabay-sabay na kaming umuwi. Nang gabing yun ay nalaman ni Arnel at Janjan na pagkagaling ni Daboy sa inuman, umuwi na pala ito ng bahay at nagpaalam sa kanyang mga magulang na meron daw itong katatagpuin na hindi naman ito tinutukoy kung sino. Nang malaman nila yun ay nagkatinginan sila at muling napaisip kung sino nga ba talaga ang kinatagpo ni Daboy ng gabi na yun bago humantong sa ganito ang lahat. Nang gabing yun ay nalaman ni Arnel at Janjan na pagkagaling ni Daboy sa inuman, umuwi muna ito sa kanilang bahay at nagpaalam sa kanyang mga magulang na meron daw itong katatagpuin na hindi naman ito alam kung sino ang tinutukoy. Nang malaman nila iyon, nagkatinginan sila at muling napaisip kung sino ba talaga ang kinatagpo ni Daboy ng gabing yun bago humantong sa ganito ang lahat. Pag uwi ni Janjan, eksaktong 9:00 ng gabi ay hindi naaalis sa isip niya ang mga sinabi ng magulang ni Daboy tungkol sa taong kinatagpo nito. Kung si Arnel ay naniniwala na si Veronica nga ang taong yon, sa isip naman ng matangkad na binata, hindi niya talaga mapaniwalaan na makikipagkita si Veronica kay Daboy, lalo na 10 oras ng gabi. Marami ang tumatakbo sa isip niya ng gabing yun, hanggang sa hindi niya na namamalayan, gising pa rin siya kahit 12:00 na ng hating gabi. Sa kanya lang napagtanto na malalim na ang gabi matapos niyang maramdaman ang pananakit ng pantog. Tumayo siya at nagtungo sa kanilang banyo na nasa likuran ng kanilang bahay. Nang matapos ng umihi, napatanaw muna siya saglit sa mga matatayog na puno ng buko na hindi naman kalayuan sa palikuran. Si Veronica nga ba talaga ang kinatagpo ni Daboy? Eksaktong pagkakasabi noon ay muling umihip ang hangin na para bang nagsasayaw ang mga puno ng buko. Kasabay noon, napatingin siya saglit sa buwan. Noong mga oras na yun, tila ba nagdidilig ng liwanag sa madilim na gabi. Iginala uli ng matangkad na binata ang pagtingin sa mataas na puno hanggang sa may mahagip naman ang kanyang mga mata. Pamilyar ang bagay na yun dahil nakita niya na ito noong nakaraang gabi. Parang pakpak ng isang malaking ibon. Yun yung nakita ko nung isang gabi.
Napaatras siya, subalit nanatili lang ang tiin sa nasabi ng nilalang na sa isang iglap, bigla din naman itong naglaho. Kasunod ng ingay na parabang merong pumapagaspas na malakas na hangin na dumampi sa kanyang balat. Dahil doon, dali-daling pumasok sa loob ng bahay ang binata at eksaktong naabutan niya roon ang kanyang tatay na may hawak na sibat. Ano yun, tay? Bakit may hawak kayong sibat? Hindi na halos natapos ng matangkad na binata ang kanyang sinasabi sapagkat sumenyas na ang kanyang ama na manahimik. Ilang saglit pa'y kahit iika-ikang maglakad ay lumabas ng bahay ang Ginoo saka mabalasik na nagsalita. Walang iya kang aswang ka! Huwag kang magkakamaling pumunta rito sa bahay namin! Kung hindi, itatara ko itong sibat ko! Subukan mo lang na punteriyahin ang bunso kong anak! Ako mismo ang makakalaban mo! Hinding-hindi kita atrasan! Demonyong aswang ka! Maya-maya pa nga'y nawala na ang malakas na hangin, ay maingay na pagaspas ng pakpak na tila malaking ibon. Pagpasok ni Mang Guring sa loob ng bahay, kaagad nitong isinara ang pinto at kinausap ang bunsong anak. Palagay ko yun yung pumatay sa kaibigan yung si Daboy. Hindi tao, kundi aswang din anak. Tapos ngayon, ikaw naman ang pinupunterya. Kaya sabihin mo yan kay Ernel na mag-iingat. Tila nabato naman sa kinatatayuan ang matangkad na binata matapos marinig ang sinabi ng kanyang tatay. Ano po yun, tay? Matulog ka na anak. Bukas na tayo mag-usap. Hindi na babalik yung aswang na yon. Sigurado ako ron. Katulad ng sinabi ni Mang Guring, ay nagtungo na nga si Janjan sa maliit niyang silid at pinilit na matulog. Kahit ang totoo ay hindi na siya madalaw-dalaw ng antok dahil sa mga nasaksiyan kani-kanina lang. Ito kasi ang unang pagkakataon niya na makakita ng hindi pa niya masyadong nakita ang sinasabing aswang. Dahil doon, napadasal naman tuloy siya at naway maingatan sila ng Panginoon, lalo na si Arnel na alam niyang takot na takot sa mga ganung kwento. Kinabukasan ay kaagad niyang ikinuwento ni Mang Guring ang tungkol sa aswang na nakaengkwentro nila kagabi. Ayon sa Ginoo, noon pa man ay may nananahan ng mga aswang na layog sa kanilang probinsya. Ngayon lang uli nakakita si Mang Guring ng layog na aswang, kaya kahit siya ay nagtataka sapagkat sa pagkakaalam niya, matagal lang napalayas ng mga tao sa kanilang lugar. Anak, payuhan mo ang kaibigan mong huwag magpapagabi simula ngayon hanggang hindi natutugis ang layog. Hindi rin natin alam kung isa lang o marami ba sila. Ang mga layog pa naman ay hindi tumitigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Pero huwag kayong mag-alala dahil kakausapin ko rin ang ilang kakilala ko na magmasid-masid din para matugis ang aswang na yan. Sige po, itay. Sasabihan ko na lang po si Arnel. Isang linggo ang lumipas, katulad ng sinabi ni Mang Guring, hindi na nga nangambala ang nasabing aswang. Nang mailibing na si Daboy, noong nasa kubo sila, saka nga lang sinabi ni Janjan kay Arnel ang tungkol sa nangyaring engkwentro niya sa isang aswang. Langya ka naman, pre. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Paano kung ako na pala ang punteriya ng sinasabing aswang ng tatay mo? Kaya nga kita pinapaalalahanan. Di ba nung nakaraan sinabi ko na sa'yo na huwag kang magpapagabi muna? Kasi sabi ni tatay, hindi raw titigil ang aswang na yun hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. Lalong natakot si Arnel dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Putik ka. Ano pang ginagawa natin dito sa kubo? Tara na nga, umuwi na tayo. Nagmamadaling umuwi ang dalawang magkaibigan ng hapon na yun. Kahit gusto nilang uminom ng alak dahil hindi pa rin nila matanggap ang pagkamatay ni Daboy. Pinigil muna nila ang sarili sapagkat pagala-gala pa rin ang aswang na layog sa kanilang lugar. Kaya hindi pa rin ligtas kung magpapagabi sila sa labas ng bahay. Kinabukasan, alas 6 ng umaga ay nagtungo si Janjan sa palengke. Dahil napahaba ang kanyang tulog, pagdating niya sa kanilang pwesto, hindi niya naabutan si Arnel. Kaya naman nagtanong siya sa isang kakilala at itinuro kung nasan ito.
Kaagad pinuntahan ng matangkad na binata ang dulong bahagi ng pamilihan kung saan kakaunti pa lang ang dumaraan. Naruroon daw si Arnel sa pwesto ni Veronica at kausap ang nasabing magandang dalaga. Nasaan na yung kulukoy na yun? Ang sabi ni Isko, nandito lang daw. Putik naman oo. Marahan siyang dumungaw sa tindahan ng gulay hanggang sa maaninag niya si Arnel na nakatalikod sa kanya. Kaharap naman ang magandang dalaga na may-ari ng gulayan. Pagkakita sa dalawa na tila ba seryosong nag-uusap, ay naglakad palayo si Janjan at bumalik na sa kanyang pwesto. Habang gumagawa ng mga gawain, pasulyap-sulyap siya sa dulong bahagi ng palengke dahil inaabangan niyang lumabas doon ang kaibigang kulot. Halos inabot ng kalahating oras bago lumabas sa gulayan si Arnel. At nang mapansin niyang nakatingin na makahulugan sa kanya si Janjan, ay pasimple na lamang siyang umiti sa kaibigan. Gago ka! Ito ba ginagawa mo roon? Bakit ang tagal mong lumabas? Tsaka, nasan si Veronica? Hindi na halos natapos ng binatang matangkad ang kanyang sinasabi, sapagkat nang mapabaling ang tingin niya sa tindahan ng gulay, ay nakita niya roon si Veronica na nagbebenta ng gulay sa iilang customer na dumaraan. Nang bahagyang mapasulyap sa kanya ang dalaga, bigla itong miti na ikinagulat naman ni Janjan. Hindi naman kasi ganun dati ang dalaga. Mahiyain ito na para bang makahiya. Nag-usap lang kami, pre. Dahil doon, muling napabaling si Janjan sa kaibigan na noong mga oras na yun ay para bang merong kakaiba. Para bang ang saya-saya ng mga mata nito na tila nagniningning. Okay ka lang, pre? Oo, pre. Ayos na ayos. Sigurado kang nag-uusap lang kayo ni Veronica? Abot langit niyang ngiti mo eh. Para bang naka-jackpot ka dyan. Usap lang talaga, pre. Promise. Lumipat si Janjan sa kaibigan. Tsaka ito binulungan sa tenga. Natanong mo ba siya tungkol kay Daboy? Kung totoo ba talaga yun? Pagkasabing yun ay napansin ng matanggad na binata na nawala ang ngiti sa labi ng kaibigan niyang kulot. Nawala ang tila nagniningning sa mga mata. Magtrabaho na lang tayo. Matapos yung sabihin ni Arnel, naglakad na ito palayo sa kaibigan. Nagtaka naman si Janjan sa inasal ng binatang kulot, kaya nagkibit balikat na lamang siya uli habang pinagmamasdan itong papalayo. Tangan ang mga ilang mabibigat na kahon. Anong nangyari dun? Ilang saglit pa'y muli na naman siyang napabaling sa dulong bahagi ng pamilihan at doon niya napansing nakatingin na naman uli na makahulugan sa kanya si Veronica. Ngumiti at kumaway pa ang dalaga bago kumindat sa kanya. Dahil doon, napalingon sa paligid si Janjan at siniguro kung siya talaga ang nginitian, kinawayan at kinindatan ng magandang dalaga. At para hindi na rin mapahiya si Veronica, ay nagbalik na lang din ito ng atensyon bilang respeto. Pero ang totoo ay nakaramdam din ng kakaibang sensasyon si Janjan. Para bang may kung anong kakaibang mabigat na puwersa ang gustong pumasok at sumakop sa isip niya. Kaya bahagya siyang napahawak sa kanyang sentido. Ano yun? Paglingon niya kay Veronica, nagtitinda uli ito ng mga gulay sa iilang customer na dumating. Tahimik niya lang minasdan ang dalaga habang napatanong sa kanyang sarili. Sigurado ako, meron siyang ginawa sa akin. Para niya akong hinihipnotismo. Naantala ang pag-iisip ni Janjan nang tawagin siya ng isang katrabaho para magpatulong sa paglilipat ng iba pang mabibigat na karton. Mabilis na lumipas ang mga oras. Halos maghapon nang hindi nagkakausap sina Janjan at Arnel, sapagkat para bang umiiwas na rin ito sa kanya. Napansin niya ito noong tanghali na ay muli na naman itong nagtungo sa gulayan ni Veronica at noong nanananghalian, pasimple niyang minamatyagan ang dalawa. Subalit nagulat siya sa kanyang nakita dahil naghahalikan ang mga yun. Alak ng pusa naman oo. Natutok niya agad ang bibig. Agad na naglakad papalayo sa lugar na yun. Hindi niya sukat akalain
kung paano yun nangyari. Pakiramdam niya, napakabilis ng mga kaganapan. Pag uwi niya kinahapunan, napag-isip-isip niya pa rin ang tungkol sa mga bagay na yun. Kaya naman, para tuloy siyang wala sa sarili habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Hindi niya na rin nakasabay ang kaibigan sapagkat bigla na lang din itong nawala sa kanyang paningin. Nasaan na yung kulot na yun? Habang naglalakad pa uwi ng bahay, ay nahiwagaan pa rin siya sa nangyayari. Lalo na nang muling sumagi sa isip niya ang tila mabigat na enerhiyang naramdaman niya kanina matapos makipagtitigan sa dalaga. May kakaiba talaga. Hindi ko maintindihan. Pero sigurado akong hindi tama ang nangyayari ngayon. Anong binubulong-bulong mo dyan? Muntik nang mapamura si Janjan dahil sa gulat sa kanyang ama. Habang sabay silang pumasok sa loob ng bahay ay naisip ng matangkad na binata na tanungin ang kanyang ama. Pero pinigilan lang niya ang sarili. Sa isip na lang tuloy siya nakapagsalita habang kaharap ang Ginoo. Ay, posible bang makapanghihipnotismo ang mga aswang? May sasabihin ka ba, anak? Tinatanong kita kung anong binubulong-bulong mo dyan. Wala po, itay. Ano po palang ulam natin ngayon? Nagbigay po ng karne ng baboy si boss. Kung gusto niyo po, iprito niyo na lang. Nakapagluto na ako ng munggo. Kumain ka na lang. Nga pala, nasabi sa akin ng nanay nung kaibigan mong si Arnel kung pwede mong samahan ngayon sa kanila kasi aalis ang nanay niya. Po? Wala namang sinabi sa ang kaibigan mo. Ang sabi kasi sa akin, malamang daw sinabi na sa'yo ni Arnel dahil matatakotin daw yon at ayaw maiwang mag-isa sa bahay. Lalo na ngayon, may layog na pagala-gala. Nagtaka ng gusto ang matangkad na binata sapagkat wala namang sinabi sa kanya si Arnel kanina. Sa katunayan nga ay halos iwasan at hindi na siya nito kausapin. Dahil sa nalamang yun, muli na namang kinutuban si Janjan. Kaya naman inilapag niya kaagad sa maliit nilang mesa ang hawak na supot na may lamang karne at nagmamadaling lumabas. Teka anak, pupunta ka ba sa kaibigan mo? Magdala ka muna ng munggo para may ulam kayo. Hindi na, itay. Baka abutan na ako ng dilim sa daan mamaya. Mag-aalas 5:30 na eh. Dali-daling tumakbo si Janjan papunta sa bahay ng kaibigan at pagdating doon, naabutan niyang seryosong nakatanaw sa bintana ang kulot na binata habang nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Nahalata kaagad ng matangkad na binata na para bang may kakaiba sa kanyang kaibigan, kaya nagkusa siyang pumasok sa loob ng bahay. Sasamahan kita. Wala rito sila Tia Teresa, hindi ba? Sinabi na rin sa akin ni tatay na sasamahan kita rito. Hindi ko naman kailangan ng kasama, pare. Umuwi ka na bago kumagat ang dilim. Malapit pa naman na mag-alas 6 ng gabi. Pero pre, hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? At saka may kasama ako mamaya. Doon na mas lalong kinutuban si Janjan dahil naalala niyang ganun din ang nangyari kay Daboy bago ito namatay. Napaisip naman tuloy siya ng kung ano-ano ng mga sandaling yun. Kapag sinabi niyang si Veronica ang bisita niya, nakasisiguro na akong totoo ang hinala ko tungkol sa kanya. Pagkatapos noon, saka siya binalingan ng kaibigan. Sinong kasama? May kaibigan ka pa ba bukod sa akin? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ang kasama ko. Napangiti naman ng sarkastiko si Janjan dahil sa inasal ng kanyang kaibigan. Subalit, mas pinili niya pa rin na maging kalmado ng mga oras na yun kahit nararamdaman niyang tila meron talagang kakaiba sa mga ikinikilos ni Arnel. Pre naman, nagtatanong lang naman ako. Huwag mo naman akong magtataasan ng boses. Sasamahan na nga kita rito eh. Katulad ng sinabi ng mga magulang mo. Pusa naman pre. Sinabing umalis ka na eh. Umalis ka na. May makakasama ako mamaya. At saka uuwi naman kaagad sila nanay eh. Natigilan ang matangkad na binata matapos makita ang tila galit na itsura ng kanyang kausap. Dahil doon, hindi naman siya umimik pa.
Marahan na lamang siyang naglakad palabas ng bahay hanggang sa hindi na nalingon pa ang kaibigan. Eksaktong lumubog na ang araw pag uwi ni Janjan sa bahay nila. Nagtaka ang tatay niya matapos siyang makita sa kusina na nagsasandok na makakain. Nagsara na kasi ang ginoo ng bintana ng mga oras na yun. Oh, akala ko ba doon ka matutulog kay Arnel? May kasama na rin siya, tay. Tsaka si Aling Teresa uuwi din naman daw kaagad. Nagtaka ang ginoo sa mga sinabi ng kanyang anak, pero nagkibit balikat na lamang ito bago tumugon. Talaga anak, yun ang sinabi niya. Tumangulang si Janjan habang tahimik at malungkot na kumakain ng hapunan. Eh bakit ang sabi sa akin ni Teresa? Kinabukasan na sila uuwi. Baka naman may babaeng kasama yon at i-score lang. Hindi na umimik pa si Janjan. Nagdire-diretso na lamang siya ng pagkain hanggang sa matapos. Nang lumalim na ang gabi, tahimik na siyang natulog at nanalangin na sana maging maayos ang lahat. Medyo nalungkot lang siya ng gabing yun sapagkat hindi niya maintindihan kung bakit tila ba galit sa kanya ang natitirang matalik niyang kaibigan. Dahil sa pag-iisip, hindi na nga niya namamalayan na nakatulog na siya at nadala ang hinanakit na yon sa pagtulog. Muling nanumbalik sa kanya ang huling inuman nilang tatlo na magkakasama. Masaya pa sila noon, puno ng tawanan, hanggang sa bigla na lamang siyang umihi at nakita ang aswang na layog sa tuktok ng puno ng niyog. Sa panaginip niyang yun, galit niyang sinundan ang nasabi ng aswang na hindi niya maaninag ang pagbumuka. Hoy! Walang hiya ka! Ano ginawa mo kay Daboy? Tumigil ka! Lumapit ka sa akin! Ako ang harapin mo! Sinundan niya ang patutunguhan ng layog hanggang maratingan nila ang ilog. Mula sa hindi kalayuan, natanaw niya si Daboy na tila mayroong hinihintay. Lalapitan niya sana ang kaibigan para hatakin at pigilan, kaya lang biglang may kung anong malakas na hangin ang bumulusok mula sa itaas pababa sa kinaroroonan ni Daboy. Sa isang iglap, nabalot ng usok ang buong tanawin. At ang tanging pagsigaw ni Daboy na tila nahihirapan ang umaalingaw-ngaw. Sinundan yun ng nakakikilabot na pag-ungol ng kung anong nilalang hanggang magsimula na ngang umalulong ang mga aso mula sa di kalayuan. Hindi na bago ang pangyayaring yung kay Janjan, kaya naman hindi na siya ganun natakot. Tumunghay lang siya sa mga nangyayari hanggang tuluyan ang mawala ang makapal na usok na bumabalot sa buong paligid. Pagtingin niya, nakahandusay na si Daboy sa sahig. Naghihingalo at nakita niya rin na may nilalang na may malaking pakpak ang nakadagan sa katawan ng kanyang kaibigan. Ibinuka nito ang malaki at mauugat na mga pakpak. Gamit ang matutulis na bahagi niyon ay walang pakundangan nitong tinusok ang tiyan ng kawawang si Daboy na umalingaw-ngaw ng malakas sa paghingi ng tulong. Tulong! Pagkatapos noon ay saka nito kinalkal ang tiyan ng kaawa-awang binata na hindi makapalag. Dahil sa nakita ay galit na naiiyak na tumakbo si Janjan papalapit doon upang iligtas si Daboy sa kamay ng nakatatakot na nilalang na hindi pa rin niya makita ang pagbumuka. Walang hiya ka! Layuan mo ang kaibigan ko! Tigilan mo siya kundi papatayin kita! Layuan mo siya! Kahit anong gawin niyang pagtakbo papunta sa kinaroroonan ng halimaw at ng kanyang kaibigan ay hindi niya malapitan ang mga ito hanggang sa ang dugo ang mukha ni Daboy ay tumingin sa kanya at marahang nag-abot ng kamay. Tulong! John! Tulungan mo ako! Hindi na nito natapos pa ang mga kataga sapagkat bigla itong binagsakan ng layog ng malaking bato sa ulo, dahilan para madurog iyon. Dahil doon, napasigaw si Janjan sa sobrang galit at nahabag para sa kaibigan. Ah! Daboy! Bigla siyang napabalikwas ng bangon matapos lapitan ng kanyang ama.
Kamuntikan niya nang masapak ang Ginoo. Mabuti na lang ay nasalag dito ang kanyang kamay. Bakit itay? Hindi ka agad umimik ang Ginoo. Tila malungkot lang nitong minamasdan ang bunsong anak na noong mga oras na yun ay nakakakutob na rin. May nangyari po ba itay? Tumango muna si Mang Guring bago sumagot. Masamang balita anak. Kaibigan mong si Arnel, patay na. Parang nabingi ang matangkad na binata sa kanyang narinig, kaya wala sa sarili siyang bumangon sa higaan at tumakbo palabas ng kanilang bahay kahit kagigising lang at nakapaapa. Pagdating niya sa bahay ng kaibigan, nagkumpulan ang mga tao at ang ilan ay nagbubulong-bulungan dahil sa hindi magandang nangyari. Nang pasukin ni Janjan ang bahay ng kaibigan, wala na siyang naabutan, kundi nagkalat na mga halos natutuyo ng dugo. Pagkakita niya roon, naisip niya kaagad ang kahindik-hindik na sinapit ni Arnel. Hindi nga siya nagkamali dahil ayon nga sa mga nakakita, halos katulad ni Daboy ang sinapit ni Arnel. Wakwak din ang tiyan at ang mga lamang loob ay nagkalasog-lasog. Dahil sa pangyayaring yun, hindi alam ni Janjan kung ano ang kanyang mararamdaman sapagkat ang dalawang matalik na kaibigan niya ay namatay na sa kamay ng layog na hanggang ngayon ay wala pa ring kasiguraduhan kung sino. Mas lalong lumaganap sa kanilang lugar ang tungkol sa paghahasik ng layog, kaya naging alerto ang mga tao. Tuwing gabi, meron ng palaging nagrorondang mga kalalakihan upang masigurado na wala na itong mabibiktima pa at matugis na rin nila. Nang mailibing na si Arnel ay napag-isip-isip ni Janjan ang mga huli nilang pag-uusap bago ito namatay. Nagmuni-muni siyang mag-isa sa kubo. Nang hapon na yun, nang mailibing na si Arnel, ay inisip-isip ni Janjan ang mga huli nilang pag-uusap bago ito namatay. Nagmuni-muni siyang mag-isa sa kubo ng hapon na yun at unang-unang pumasok sa isip niya ang babaeng tindera ng gulay na si Veronica bago mamatay si Daboy. Ang sinabi niya, makikipagkita siya kay Veronica. Tapos nung gabi bago mamatay si Arnel, panay din ang pag-usap nila ni Veronica dun sa gulayan. Anak ng putya naman, oo. Ano ba itong naisip ko? Kailangan kong makasigurado. Para mapanatag, ay nagdesisyon ang binata na kausapin ng personal ang magandang dalaga. Kaya nagtungo siya sa palengke, subalit sarado na ang tindahan ng gulay. Nagtanong-tanong siya sa mga nakahilerang tindahan ni Veronica kung saang banda nakatira ang babae, subalit wala rin namang nakakaalam sa mga yun. Bihira daw kasi makipag-usap ang dalaga sa mga kababaihan. Mas malimit nga raw ito makipag-usap sa mga lalaki, kaya marami rin ang galit kay Veronica dahil sinasabing pasempleng karingking ang dalaga. Dahil papalubog na ang araw, ay naisip na lamang ni Janjan na umuwi hanggang sa hindi inaasahang makita niya si Veronica kasama si Jason, isa rin sa mga trabador sa palengke. Hindi siya nakita ng dalawa, kaya kaagad siyang nakapagtago sa isang sulok. Anak ng puso naman, oo. Si Jason naman ang kasama niya ngayon. Tama nga yung sinasabi ng mga kababaihan sa gulayan. Sinundan niya ang mga ito ng palihim hanggang sa makarating sila sa ilog na malapit kung saan nakita noong patay si Daboy. Dito nga yung lugar na yun. Saan kaya sila pupunta? Naudlot na sa pagsasalita ang matangkad ng binata sapagkat nakita niya naghahalikan na ang dalawa. Paglagpas nito sa ilog, kitang-kita niya ang kasabikan ni Jason. Pero pinigil na ito ng dalaga at narinig pa niya ang sinabi na sa bahay na nila itutuloy ang gagawin nila. Nagpatuloy siya sa pagsunod hanggang sa hindi nga namamalaya ng matangkad na binata na papalubog na ang araw. Eksaktong pagdating nila sa liblib ng lugar kung saan nakita ni Janjan ang isang bahay na tila niluma na ng panahon, ay eksaktong kumagat na nga ang dilim. Kaya pala walang nakakaalam sa bahay niya.
Nasa liblib pala siya nakatira. Mabuti na lang talaga sinundan ko. Pero anak ng teteng, inabot ako ng dilim. Sapagkat delikado na kapag ganung oras dahil sa pag-alagalang layog. Subalit naglakas loob pa rin siyang malaman kung ano ang totoo. Kung ano ang itinatago ng magandang dalaga na tila nagbabalat kayo. Marahang lumapit si Janjan sa nasabi ng bahay at pasimpleng sumilip sa sira-sira ng bintana. Mula sa isang silid, nakita niya ang malinaw na si Veronica at Jason na nagtatawanan. Nadinig niya pang nagsasalita ang dalaga. Gusto mo na bang gawin natin, mahal kong Jason? Ngumiti lang ang maskuladong binata na parang hayok na hayok sa pagnanasa. At habang minamasdan ito ni Janjan, ay napansin niyang tila wala na si Jason sa sarili nitong katinuan na sunod-sunuran na lamang sa nais ng dalagang mapagpanggap. Parang ganyan din yung nangyari kay Arnel nung gabing bago siya namatay. Ngayon, malaki na ang tsansa. Si Veronica nga ang layog. Natigilan siya sa pagsasalita sapagkat biglang napatingin si Veronica sa kanyang kinaroroonan. Mabuti na lamang at nakapagtago siya kaagad at nakapagtakip ng bibig upang hindi makagawa ng ingay. Nang mapahawak si Janjan sa kanyang dibdib, ay tila narinig niyang mabilis ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Alam niyang delikado ang gagawin yun, sapagkat kung sakaling mapatunayan niya nga na si Veronica ang layog, maaari rin siya mapahamak. Umuwi ka na, delikado ka na Janjan. Sapat na itong nalaman mo, pero hindi pa. Kailangan ko talaga makita bago ko sabihin kay tatay. Mas maganda na ang sigurado. Nilabanan na matangkad ng binata ang namumuong takot sa kanyang dibdib. Muli siyang sumilip sa bintana, marahan at maingat upang hindi siya matunugan. Kaya lang, pagdungo niya uli sa silid, wala na roon ang dalawa. Anak na, saan nagpunta ang mga yun? Kakaba-kaba naman siyang nag-ikot sa nilumaang bahay hanggang sa marating niya ang likod kung saan nakita niyang nakabukas ang pinto. Lakas loob siyang pumasok para makita ang mangyayari hanggang sa matuntun niya si Veronica at Jason sa isang lumang silid. Wala nang saplot pang pang-itaas ang maskuladong lalaki habang masaya nitong minamasdan ang dalaga na nakapatong sa kanyang mga hita. Habang tinitingnan ni Janjan ang ginagawa ng dalaga, ay napansin niyang tila nagniningning ang mga mata ni Jason. Dahil doon, napasalita na naman siya sa isip matapos maalala si Arnel. Siguro nga, nahipnotis mo siya, katulad ni Nandaboy at Arnel. Ganun din ang ginawa niya sa akin nun, pero nilabanan ko. Kampun talaga ng kasama ng babaeng to. Umalis ang magandang dalaga pagkakandog kay Jason. At pagkatapos ay inihiga niya ang maskuladong lalaki sa lumang papag. Sunod niyang tinanggal ang luma at maong nitong pantalon habang nakangiti. Sinisiguro ko sa iyo na magiging maganda ang gabing ito. Ngumisi lang din si Jason na tila nagniningning ang mga mata habang si Janjan ay pataguring nagmamasid kung ano ang magaganap. Isang saglit pa naghubot-hubad na ang lalaki ay tumigil muna si Veronica at tumayo lang sa harapan ni Jason na wala sa sarili. Paglaon ay nagtanggal na rin ng duster ang magandang dalaga, kaya tumambad sa paningin ni Janjan ang kaakit-akit nitong katawan. Hindi maiwasang mapalunok ang matangkad na binata sapagkat kakaiba naman talaga at nakakahalina si Veronica ng mga oras na yun. Maya-maya pa'y meron itong kinuwang botelya at binuksan iyon. Paghalimuyak ng amoy ay napatakip ng ilong si Janjan kasunod ng pagtatanong sa kanyang isipan. Anong klaseng langis yan?
ang tapang ng amoy. Marahang nagpahid ng langis ang magandang dalaga sa kanyang mga hita. Sunod ang mga braso hanggang sa buong katawan. Kitang-kita ni Janjan na habang ginagawa iyon ni Veronica ay para itong nagwawala sa sarili. May mga usok din na parang lumalabas sa katawan ng dalaga na sinusundan ng nakakikilabot na ungol. Ungol na parabang nagtatawag ng kamatayan. Wala nang pakialam pa sa mga nangyayari si Jason na nakatingin lang sa ginagawa ng dalagang aswang. Wala rin siyang kamalay-malay na nasa bingit na pala ng kamatayan ang kanyang buhay. Dahil tila nasa ilalim na siya ng kapangyarihan o hipnotismo ni Veronica. Nang matapos na ang magandang dalaga sa pagpahid ng langis na may matapang na amoy, ay eksakto namang merong mga asong umaalulong mula sa hindi kalayuan. Sinundan iyon ng pagliparan ng mga ibon sa paligid ng bahay na parabang nabulaho at natakot dahil sa kung anong madilim na presensya ng gabing iyon. Dahil sa alulong na yun, pinanayuan ng balahibo si Janjan. Bigla siyang napayakap sa sarili habang nakatunghay pa rin sa mga nangyayari. Gusto kong marinig ang pinakamalakas mong sigaw ngayong gabi. Yung sigaw na lalaking lalaki. Tumangu-tangu lang si Jason habang tuwang-tuwa sa nakikita niyang kabuuan ng dalaga. Hanggang sa isang iglap, biglang nagbago ang lahat. Ang balingkinitang katawan, ang makinis at maputing balat, ang maganda at maamong mukha, at ang malambing na boses ni Veronica ay unti-unting nagbago. Kitang-kita ni Janjan na mula sa likuran ng babae ay unti-unting umusbong ang mga butong naglalagatukan. Natutup naman ng matangkad ng binata ang kanyang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Gusto niya magtago ng mga sandaling yun, subalit pinilit niyang maging matapang para makita ang totoong anyo ni Veronica. Kasunod ng paglitaw ng mga naglalagatukang buto sa likuran ng dalaga ay umusli naman ang matalim na pakpak. Pagkalaon ay unti-unti itong nagkakulay ng itim at bumulakadkad. Hindi pa roon natatapos ang lahat. Ang makintab at mahabang buhok ni Veronica ay unti-unti nang nalagas hanggang sa iilang piraso na lang ang natira. Pagkatapos noon, umusli ang nguso niya na habang umuungol, sinundan ito ng marahan na pagbaba ng kanyang mga pangil, pati na rin ang dila na abot hanggang leeg. Tuluyan ang nagbago ang mukha ng dalaga mula sa pagiging maganda hanggang sa pagiging halimaw na naglalaway. Humaba ang mga tenga nito at tumulis. Ganun din ang mga kuko sa kamay at paa. Pagkatapos noon, unti-unti nang tinubuan ng itim at ng makakapal na balahibo ang buong katawan niya. Ang makinis niyang balat ay tuluyan ng natakpan ng makapal at nangingitim na balahibo. Nang matapos na ang pagpapalit ng anyo sa pagiging layog, umuhol ang ubod ng lakas si Veronica habang ikinakampay ang matatalim na pakpak. Sinabayan pa ng ungol na yun ng mga alulong na aso mula sa hindi kalayuan. Pagkakita ni Janjan sa aswang, para siyang nanghina. Biglang nanginig ang buo niyang kalamnan, lalo na ang mga tuhod. Kaya hindi niya magawang makakilos ng mga oras na yun. Napatangala lamang siya sa sobrang pagkagulat. Ngayon, sumigaw ka ng sumigaw dahil yan ang uli mong sigaw. Pagkatapos sa mga nakitang yun, para bang nagising si Janjan. Nawala ang nanginginig na mga mata nito. Napalitan iyon ng matinding takot. Pero ang mas ikinatuwa pa ng layog, ang nakita niyang matinding takot mula sa maskuladong lalaki. Kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras. Gumamit siya ng kanyang matulis na pakpak at walang pakundangang tinusok ang tiyan ni Jason.
na takot pa rin na mga oras na yun. Kitang-kita ni Janjan ang pagbulwak ng dugo sa tiyan ng maskuladong binata pati na sa bibig nito. Nagkakawag pa si Jason at pilit na inalis ang matulis na pakpak sa kanyang tiyan. Subalit mas lalo pang diniinan ng layog ang pagkakatusok doon hanggang tumago sa papag. Sumigaw ka! Sumigaw ka ng sumigaw! Gusto kong marinig ang nagmamakaawa mong boses. Itodo mong pagsigaw. Bilisan mo, Jason! Sigaw! Nagsisisigaw nga sa takot ang maskuladong lalaki sa pag-asang palalayain siya ng layog. Sumalit nang marinig ni Veronica ang malakas na paghiyaw ng saklolo ni Jason, mas lalo pa siyang natuwa. Lumapad ang ngiti niya na abot hanggang tenga habang ang mga pangil ay lumalawit. Mahina pa! Lakasan mo pa! Sumigaw ka ng sumigaw! Gusto mo kong makuha, hindi ba? Sumunod ka ngayon! Sigaw! Sigaw! Sa sobrang takot, nagkakawag na si Jason hanggang sa maihina ito. Kasunod noon, marahan ng ibinuka ng layog ang tiyan nito hanggang sa sumirit na ang napakaraming dugo at tuluyan ang nawala ng buhay ang maskuladong lalaki. Habang walang tigil sa paghahalakak, ay sinimulang bungkalin ng layog ang lamang loob ng walang buhay na si Jason. Nagtalsikan sa iba't ibang parte ng silid ang ilang lamang loob ng kaawa-awang binata. Nang may piraso ng lamang loob na tumalsik malapit kay Janjan, ay biglang napaupo ang matangkad na binata dahil sa sobrang pagkabigla. Dahil doon, napatingin sa kinaroroonan niya si Veronica at muling humalakak na lalong nagbigay ng matinding takot kay Janjan. Akala mo siguro, hindi kita napapansin kanina pa. Kilala ko ang lahat ng amoy ng tao sa lugar na to. Kaya hindi mo ko matatakasan! Nang marinig iyon ni Janjan, bigla siyang kinumutan na matinding takot na parang nilamon siya ng buong buo. Hindi na niya nakayanan iyon, kaya naman kumaripas na siya ng takbo palayo ng lugar na iyon. Hindi na siya lumingon sa likuran dahil alam niyang hahabulin din siya ni Veronica para patayin din. Nang makalampas na siya sa may ilog, doon na siya muling nakarinig ng mga alulong ng aso, kasabay ng malakas na pagpagaspas ng mga pakpak mula sa himpapuwid. Sinundan iyon ng malakas na hangin na nagsasayaw sa mga puno sa lugar na iyon. Dinig na dinig ng binata ang nakakikilabot na ungol mula sa madilim na kalangitan. Habang matulin na tumatakbo para maisalba ang buhay laban sa kamatayan, pasulyap-sulyap ang matangkad na binata sa kung saan-saan sapagkat hindi niya alam kung nasaan ang layog. Nang marating niya na ang madilim at mapunong daan papunta sa kanilang bahay, doon na lamang siya nagsisigaw ng ubod ng lakas. Tulong! Mga kapitbahay! Hinahabol ako ng layog! Nagpatuloy ang narinig niyang pagpagaspas ng mga pakpak at nakakikilabot na ungol ng isang halimaw. Nang saglit siyang mapalingon sa madilim na kalangitan, ay hindi naman sinasadyang natisod siya dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo. Dumausdos siya sa lupa, subalit bumangon din siya kaagad. Kaya lang, laking gulat niya sapagkat nasa katapat niyang puno ang nasabing layag. Muling tumambad sa kanyang paningin ang nakatatakot na malahalimaw na pagmumuka ni Veronica. Ang lagas-lagas itong buhok, ang namumulang mga mata, ang matutulis na tenga
ang mahahabang pangil at dila, ang naglalaway na bibig, ang matalim na mga kuko, ang mabalahibong anyo at ang matutulis na mga pakpak. Habang nakatayo sa makapal na sanga ng isang puno, ikinampay-kampay ng layog ang mga pakpak nito. Pagkatapos, muli itong umungol, dahilan para mapaatras ang matangkad na binata na hindi alam ang gagawin ng mga sandaling iyon. Tulong mga kapitbahay! Nandito ang layog! Nandito siya! Nakakikilabot na halakhak lang ang itinugon ng layog, kaya mas lalong nahintakutan ang matangkad na binata. Nakaramdam ng pagkamanhid ng buong katawan si Janjan dahil sa matinding takot na nararamdaman. Tulong! Mga kapitbahay! May layog dito! May layog! Papatayin niya ako! Bakit parang takot na takot ka, Janjan? Dapat nga'y maging masaya. Dahil ngayon, malapit mo nang makasama ang mga kaibigan mong hayok na hayok sa akin. Nang marinig iyon ng matangkad na binata, napayukom siya ng kamao. Sa kabilang banda ng kanyang takot, naruroon ang puot laban sa layog na pumatay sa kanyang mga kaibigan. Dahil doon, sinamaan niya ng tingin si Veronica kahit nanginginig pa ang mga tuhod. Ganyan dapat ang mga tingin. Katulad ng tingin ng mga kaibigan mo sa akin. Yung mga panahong pinagnanasaan nila ang katawan ko. Pinagbigyan ko naman sila sa gusto nila. Pinatikim ko sila. Pero syempre, dapat may kapalit yun. Ang mga buhay nila na walang kwenta. Mas lalong humigpit ang pagyukom ni Janjan sa kanyang kamao matapos ang mga narinig, pero alam niya na wala siyang magagawa laban sa mapanganib na aswang. Kitang-kita naman niya kung paano nito wakwakin ang katawan ng maskuladong lalaki na si Jason. Pero sa inyong tatlo ni na Daboy at Arnel, ikaw ang pinakaasam-asam ko. Pagkatapos niyang sabihin iyon, muling bumalik sa normal ang kanyang tinig. Isang boses na malambing at mayuming dalaga. Gustong gusto talaga kita, Janjan. Nagnanasa akong makasiping ka at magkaroon ng anak sa'yo. Pero kahit anong gawin ko, hindi mo naman ako pinapansin. Sinubukan ng layog na akitin ang matangkad na binata. Subalit alam ni Janjan ang tungkol sa kakayang yun ng aswang, sapagkat ganito rin ang ginawa nito sa mga nahuling biktima. Hindi obra sa akin ang katulad ng ginawa mo sa mga kaibigan ko at kay Jason! Biglang umangil sa galit ang aswang at maras nitong ikinampay ang mga pakpak, dahilan para humangin naman ng malakas. Dahil nalaman ko na meron ka ng kasintahan, kaya ngayon, papatayin na lang kita at isusunod ko siya. Isusunod ko at uunti-untiin ang mga taong ayok sa laman. Kitang-kita sa mata ng layog ang matinding galit na nararamdaman nito habang panay ang pagkampay ng mga pakpak. Kalaunan, umukol naman ito ng ubod ng lakas. Kasunod ng pag-alalong naman ng mga aso mula sa di kalayuan. Napaatras si Janjan at handa na uling tumakbo palayo kahit nanginginig pa ang mga tuhod dahil sa takot. At nang sasalakayin na siya ng aswang, ay bigla namang merong nagliparang mga sibat mula sa hindi kalayuan. Mabilis yung naiwan ni Veronica, kasabay ng pagtingin sa kanyang likuran kung saan makikita ang ibang tanglaw at mga boses ng iilang kalalakihan papalapit sa kanila. Nang makita iyon ni Janjan,
Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nagsisigaw na siya ng ubod ng lakas. Tulong! Nandito ang layog! Hindi pa tayo tapos! Babalikan kita! Tandaan mo yan! Umangil sa galit si Veronica at pagkatapos, nagkampay na ito ng pakpak saka lumipad palayo ng lugar na yun. Pagsapit ni Mang Guring, kasama ang mga lalaking may dalang sibat at tanglaw, ay doon napalood si Janjan kasunod ng pagpalahaw ng iyak. Kaagad siyang niyakap ng kanyang ama habang nanginginig ang kanyang mga kalamnan dahil sa takot. Kasunod noon ay umuwi na siya sa bahay at doon niya ikwinento ang lahat-lahat na kanyang nasaksihan ng gabing iyon. Wala nang inaksayang oras ang mga kalalakihan. Pinuntahan nga nila ang nasabing bahay ng layog, subalit wala na silang naabutan kundi ang patay na katawan ni Jason na wakwak din ang tiyan katulad ng iba pang mga biktima. Hindi tumigil sa pagroronda ang mga kalalakihan hanggang sa sumikat ang araw. Kinaumagahan ay kaagad din nilang sinalakay ang gulayan ni Veronica, subalit wala na roon ang magandang dalaga. Mabilis na kumalat ang balitang iyon sa buong lugar, kaya marami ang naging bulong-bulungan tungkol kay Veronica. Ang iba ay hindi makapaniwala, habang ang iba naman ay tila nang hihinala rin sa katauhan ng dalaga. 2 linggo ang nakalipas matapos ang insidenteng yun, naging tahimik na uli ang kanilang lugar. Malaya na uling nakakagala ang mga tao kahit na hating gabi sapagkat tuluyan nang umalis si Veronica sa kanilang lugar. Subalit hindi naman nagtagal ang katahimikan yun. Nang gabing yun, habang nagiinuman sina Janjan sa kubo kasama ang mga kakilala sa palengke, ay binulaga sila ng isang pangyayari. Iilang ako mga pare ha. Pagkatangungan ng 3 niyang kainuman, ay naglakad na nga siya papunta sa matayog na puno ng buko at doon umihi. Ilang saglit pa'y, eksaktong 10:00 ng hating gabi, ay biglang nakarinig ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Napatingin silang lahat sa kinaroroonan ng nakakikilabot ng tinig. Pero sa halip na matakot, nagtawanan lamang ang mga nasa kubo. Si Janjan naman ay muling nagmasid sa itaas ng puno na inihian niya sapagkat bigla ring humangin ng mga oras na yon, dahilan para tila magsayawan ang mga puno. Wala naman siyang nakitang kakaiba sa tuktok ng puno, kaya nakahiga siya ng maluwag bago magpagpag at bumalik sa inuman. Shot na mga pre, para marami tayo. Hindi niya halos natapos ang sinabi dahil nagpaalam ang isa sa mga kainuman nila na iihi lang din. Pagtango ay sinundan lang nilang lahat. Pagtango nito ay sinundan lang ng tingin ang nasabi ng binata papunta sa pwestong inihian ni Janjan. Habang nakatalikod ito sa kanila at umiihi, ay mabilis ang sumunod na mga pangyayari. Matapos nilang makarinig ng tila malakas na pagaspas mula sa himpapawid na sinabayan ng malakas na hangin, ay biglang may kung anong dumagit sa binatang umiihi. Dahil doon, nagkatinginan sina Janjan at ang 2 pa niyang kainuman. Pagkatapos noon, nagkanya-kanya na sila ng karipas ng pagtakbo. Habang tumatakbo pa uwi sa kanilang bahay, ay nadidinig pa ni Janjan ang mga sigawan ng mga kainuman niya na kanina'y parang nagmamakaawa para sa mga buhay nito. Na kanina na parang nagmamakaawa para sa buhay ng mga ito. Sinundan pa iyon ng nakakikilabot na ungol at alulong ng aso. Gusto mang sumaklolo na matangkad na binata, subalit alam niyang hindi niya magagapi ang isang layog. Nang ligtas na siyang makauwi sa kanilang bahay, ay kaagad niyang tinawag si Mang Guring. Tay! Nagbalik siya! Nagbalik yung layog! Nagbalik si Veronica!
Pinatay niya yung 3 kong kasama sa kubuytay kanina! Walang inaksayang oras si Mangguring. Kaagad niyang kinuha ang sibat at lumabas ng bahay. Nasinundan naman ng matangkad na binata. Subalit, eksaktong paglabas nila ng pintuan, merong lumagapak na isang ulo sa kanilang harapan. Mahaba ang buhok nito, gumulong-gulong, hanggang sa humarap ang putol na ulo sa mag-ama. Nang makilala ni Janjan ang putol na ulo, nanlaki ang kanyang mga mata, kasunod ng pagpatak ng mga luha. Pagkatapos noon, mula sa kanilang ulunan ay lumitaw ang aswang na layog. Si Veronica, ikinakampay ang pakpak habang nakaharap sa kanila. Nanlilisik ang mga mata nito. Kitang-kita ang matinding galit habang umaangil at umuungol. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na hindi pa tayo tapos? Ngayon, sinira mo ang katahimikan ko. Sisirain din kita at lahat ng mahal mo sa buhay ay tutugisin at papatayin ko! Sa galit ni Mangguring, ay ubod lakas siyang hinagis ang sibat sa aswang na tinamaan sa hita. Sinundan naman ito ni Janjan ng paghagis ng malaking bato na tumama naman sa ulo nito. Umangil lang umangil sa galit si Veronica. Handa na sanang sumalakay uli. Subalit nagdatingan naman ang ibang mga taong may dalang sibat na inihagis sa layog. 3 beses pang natamaan si Veronica bago ito tuluyang lumipad palayo. Nang tuluyan na itong nawala, naiyak na kinuha ni Janjan ang pugot na ulo ng isang babae. Saka ito niyakap ng mahigpit. Patawad, mahal ko. Patawad dahil hindi kita naprotektahan. Labis na nagdalamhati si Janjan sapagat pinatay ng layog ang kanyang kasintahan. Simula noon ay hindi na sila tumigil sa pagtugis kay Veronica. Hanggang sa mabalitaan na lang nila ilang araw ang nakalilipas, may isang magandang tendera ng gulay ang natagpuang may tama ng 3 sibat sa ilog malayo sa kanilang lugar. Pinaniniwalaan ng mga tao na si Veronica nga iyon. Subalit si Janjan ay hindi naniniwala sapagkat hindi niya nakita ang mukha ng babae. Naniwala ang matanggad na binata na hanggang sa mga oras na yun, buhay pa rin si Veronica at malayang-malayang nang bibiktima ng mga inosenteng tao. Wakas.